Magandang araw mga kaibigan. Medyo malungkot na topic pag-usapan natin ngayon. May napanood ako sa Facebook Reel, post ni Day Day. Sinare niya si Maharlika nagsasalita. First time kong makita si Maharlika na maiyak-iyak. Umiiyak na nga eh. Nasaray ako kay Maharlika matapang. Dito dahil sa kalungkutan tungkol ito kay Tatay Digong. Kaya maiyak-iyak siya. Sinabi niya na kwento daw ni Ma'am Hanilet Abansinya sa kanya na si Tatay Digong sa loob ng kulungan nagbibigay na siya ng habilin o yung last will and testament. Nako, delikado yun. Doon ano nang dahil sabi ni BP Sara, sabi ni Congressman Pulong, pumapayat na daw si PRD. Payat na payat dahil walang ganang kumain. Okay, pakinggan muna natin si Marlica. This is not being weak. Okay, I'm being emotional. Kasi, nandito ako eh. Hindi ba sinabi niyo naman nilit na nung pumunta siya sa dahil, hindi siya kasalita, hindi siya nagpa-interview. Yung last yun eh. Nakita niyo yun di ba sa vlog? Since sinabi naman niya, yung nararamdaman niya kahapon, I think, pwede ko lang sabihin, nung paglabas niya doon sa ICC, ang bigat talaga. Nagtaman na sa amin na nag-last will si Pangulong Duterte. Yun, last will. Nag-last will, nagbibigay ng mga huling habilin or something. At sabi naman niya, okay siya. Pero I think, I don't know, I mean, only God knows. Only God knows. Alam niyo, may mga pag-uusap kami na kung may mangyari sa Pangulong Duterte, baka katapusan na ng mga bangag. Pero kailangan pa bang may magbuwis ng buhay para matapos yung mga bangag? Kailangan pa bang pahinay? Which is, alam ko rin kung saan bansa siya pupunta. I know, parang hindi ko pwedeng sabihin. Okay, so, ayun. Malapit sa isa't isa si Ma'am Hanilet at saka itong si Maharlika. Kaya yun, sinishare ni Maharlika yung ikwinento sa kanya ni Ma'am Hanilet. At ako, medyo nababahala na rin ako yung ganyan na nagsasabi na ng last will, pahabilin, last will and testament. I don't know kung ano na si Tatay Digong na isabay pa doon sa nangangayayat siya. So, sana naman wala pang mangyaring masama kay Tatay Digong. Ang dalangin ko lang sa Diyos, yung makalabas muna siya. Yung temporary release. Diba yun ang inaabangan natin? Huwag po kayong maniwala kasi may mga nagpo-post na nakalabas na daw. 2 o 3 kaibigan ko nang nag-message sa akin na totoo bang nakalabas na si Tatay Digong? Ang sagot ko, hindi. Fake news pa yan. May nakikita talaga akong post sa social media na nakalabas na. So, tungkol po sa paglabas ni Tatay Digong, huwag basta maniwala sa mga post. Ang paniwala natin kung ang post galing kay Attorney Harry Roque. Yun, dahil nandun siya mismo sa Netherlands. Attorney Harry Roque o kaya si BP Sara, yung immediate family, si Kitty Duterte, Mayor Baste. Doon tayo makikinig. Pwede rin sa mga DDS vloggers. Yan, Maharlika, Tio Moreno, Kipicho, Crisette. Kaya lang yung ordinaryo nagpo-post lang, nag-ano lang yan ng views. Huwag kayong maniwala. Okay, so makalabas siya sa kulungan, malaking kaibahan. Kasi sabi ni VP Sara, loss of appetite. Bakit loss of appetite si Tatay Digong? Yung pagkain doon, hindi pagkain Pinoy. Mabuti nga na lang daw at nabibigyan siya ng rice. Yung ulam, hindi lutong Pinoy. Kahit ako, maninibago ako. Kaya nangangayayat siya dahil sa hindi siya hiyang sa pagkain plus yung weather, masyadong malamig daw. Hindi nasanay si Tatay Digong sa weather. So, ito, alam na ni Maharlika ano yung bansa na pupuntahan. Hindi pa niya sinasabi. Sana nga, parang Pilipinas lang ang klima. O Japan, malamig pa rin ang Japan. So, dasal, mga kaibigan, dasal. Itong si Mr. Jason salamat naman sa kanyang post. Mga 2 days ago, naging real talk o nag-real talk lang si Mr. Jason na sabi niya, although
mayroong request for interim release ni PRRD. Kailang, kung ako ang inyong tatanungin, sabi ni Mr. Jason sa malabo na makauwi ng buhay si Tatay Digong sa Pilipinas. Dahil, yun na nga, matanda na siya at matagal pa yung proseso ng kanyang kaso, matagal. So, maliban na lang kung may kakaibang pangyayari na magbunga ng kakaibang desisyon na makalabas siya kagad. So, isa na lang po ang pag-asa natin, yung interim release niya. Dahil, iba kasi yung nakakulong eh. Malungkot. Kung nakalabas siya, at least, libreng makabisita ang kanyang family members, plus tayo siguro, mga nagmamahal sa kanya, makabisita kung malapit lang, wag lang sa malayo. Kung dito lang sa Asia, Japan, South Korea, yun ang binabanggit ni Attorney Roque. Pwede, South Korea, Japan. Kaya lang most likely, baka kung akong tatanungin nyo, baka dyan pa rin sa Netherlands eh. Kasi ang Netherlands, nandyan na yung ICC, ayaw ng Netherlands na maalis yung economic benefits ng mga OFWs na bumibisita sa kanya. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel, nakakatulong